Hello guys, welcome sa ating bagong video. Ngayon naman, pag-uusapan natin sa video na to, paano naman kapag ka ikaw ay may gasoline engine na sasakyan? Ano ba yung mga dapat mong gawin para mapatipid sa konsumo itong gasoline engine cars mo? So pag-uusapan natin yung ilang mga tips na gusto kong i-share sa inyo para mapatipid sa konsumo yung inyong mga gasoline engine cars. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Talks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. Number 1, check the ignition system. Tandaan natin, ang mga gasoline engine, tinatawag yung spark ignition system. So napakahalaga niyan. Konting mali lang sa inyong ignition system, makaka-apekto yan sa inyong fuel consumption. So ano ba yung mga chine-check dito sa ating ignition system? Number 1, yung ating mga spark plugs. Kapag may problema yung spark plugs natin, nagmi-misfire, di niya nasusunog mabuti yung air-fuel mixture sa ating combustion. So ibig sabihin, nagsasayang tayo ng fuel doon kasi kulang yung power na napoproduce niya, hindi niya na ma-maximize. Kasi nga, kulang yung spark ng ating spark plug or worst case, baka wala na talaga itong spark, so worn out na. Kaya check natin palagi yung mga spark plugs natin. Palitan yan from time to time. Usually, kapag ka-iridium yung pinakamagandang klase ng spark plug yung nakakabit sa'yo, tumatagal yan. Up to 10,000 to 20,000 kilometers. Depende. Pero pwede yun mapaaga, depende sa gamit ninyo. So palagi nyo siya i-check from time to time. Best way is kapag kayo ay nagpapa-PMS, pahugot yung spark plug nyo to check kung optimal pa rin yung condition niya. Isa pang dapat i-check guys, yung tinatawag nating ignition coil. Kasi yung mga ignition coil, ito naman yung nagbibigay ng kuryente sa ating mga spark plug, sa mga modern EFI engines na gasoline. Sa mga lumang sasakyan like itong si Blake, distributor type pa ito. Check nyo rin yung distributor ninyo kung okay pa yung binubugang kuryente. So yung ignition coil at saka distributor sa mga luma, ito ay nagbibigay ng kuryente sa ating mga spark plugs na nagko-complete ng combustion cycle. So kapag may pundido sa mga yan, sabihin hindi nagpo-produce ng spark or ng electricity sa ating spark plugs, pwede kang pumalya, yung tinatawag nating misfire. Kapag pumapalya, kulang yung power, magdadagdag tayo ng consumption ng fuel para mag-compensate sa power loss. So make sure nyo na nasa tip-top condition ang ignition system ng inyong gasoline engine. Next, i-check natin yung mga sensors. Marami kasing mga sensors yung inaasahan ng gasoline engine natin. Unang-una dyan, yung oxygen sensor. Yung oxygen sensor, ito yung nagsasabi kung rich ba o lean yung sunog ng air-fuel mixture natin sa ating mga exhaust gas. So nagsisend siya ng information sa ECU. Kapag palyado yung O2 sensor, yung oxygen sensor natin, ang mangyayari niyan, maling reading yung binibigay niya kung rich man yan or lean. So usually, lean. Kaya akala nung ECU natin, kulang pa yung fuel na kailangan niyang ilagay sa mixture. So nangyari, nag-overcompensate siya, nilalagyan niya ng maraming fuel sa mixture. So sayang lang yun, yung nangyaring ganun. Kaya lumalakas sa konsumo. Isa pang dapat i-check natin, yung tinatawag nating throttle body. Yung throttle body, ito yung nagre-regulate ng pumapasok na hangin sa ating combustion chamber. So kapag marumi na yung throttle body natin, no, nababawasan yung pumapasok na hangin sa ating combustion chamber. Kaya sa mixture, kulang din yung hangin na pumapasok. Nangyayari, nagko-compensate, nagdadagdag si ECU ng fuel. Same din sa mass airflow sensor, yung tinatawag nating MAF sensor. Ang purpose niyan, minimeasure niya yung pumapasok na hangin. Kung palyado or marumi si MAF sensor, aakalain niya konti yung pumapasok na air, kahit naman talaga sapat. So, nagbibigay siya ng false reading kay ECU, same scenario, nangyari, nagdadagdag ng fuel sa mixture si ECU to compensate kasi akala niya kulang. So, make sure nyo na ipapalinis nyo or nasa good condition yung mga sensors na yan. Ilan lamang yan sa mga marami pang sensors, lalo na kapag modern gasoline engine kayo. Next na i-check natin yung fuel delivery ng ating sasakyan. No, tandaan natin, kahit pa mas malinis ang gasoline compared sa diesel, pwede pa rin niyang magkaroon ng contamination. Kaya i-make sure natin na yung ating mga fuel injectors ay nalilinis din from time to time. Kasi kapag tumagal, pwede mag-build up yung mga dumi
mula sa ating fuel patungo sa ating mga fuel injectors. Kaya imbis na mistype yung kanyang buga, ang nangyayari patak-patak din kasi barado. So kapag barado, mas lalo tayong tumatapak sa accelerator pedal kasi kulang yung power na napoproduce. So nangyayari, mas marami tayong fuel na ginagamit. Same thing sa ating mga fuel pump. Make sure din na natin na nasa tamang condition yung fuel pump ng ating sasakyan. Huwag nyo palaging papaabutin sa empty bago kayo maglagay ng gasolina na mag-fill up kasi nawawalan ng effectivity yung fuel pump natin. Kasi yung gusto ng fuel pump hanggat maaari, nakalubog siya, fully submerged sa gasoline para yun yung maging cooling system niya, mapalamig siya nito, maging mas efficient siya. Advice ko rin sa inyo guys, from time to time, siguro every 4 or 5 full tank ninyo, gumamit kayo ng fuel additives na naglilinis, may cleaning mechanism sa ating fuel system. So may mga ni-review ako nung nakaraan na mga fuel injector cleaners na lalagay nyo lang sa inyong tangke ng gasoline na talagang subok ko na at gumagana. So lalagay ko na lang yung link sa description kung gusto nyo mag-avail ng mga yun. Next, check natin yung mga vacuum leaks. Tandaan natin, kahit maliit lang, nasingaw yan sa vacuum system ng ating sasakyan, nagiging cause yan para magkaroon ng erratic idling yung ating sasakyan o yung ating gasoline engine. Very sensitive yung mga gasoline engine dyan. At kapag naging erratic yung idling ng ating gasoline engine, nagugulo na yung algorithm ng ECU. Kaya akalain ni ECU may problema, kulang ka ng fuel, lagi siya magdadagdag ng fuel sa mixture. Kaya tumataas yung konsumo natin ng fuel. Kaya make sure nyo na tama o walang mga hissing sound sa inyong engine bay pag binuksan ninyo para ma-make sure nyo na wala kayong vacuum leaks. Next, make sure nyo na nasa tip-top condition ng air conditioning system ng inyong sasakyan, lalo na ang inyong compressor. Sa diesel engine, hindi masyadong kumakain ng bigat yung AC, yung air conditioning system like yung compressor. Pero sa mga gasoline engine, nagmamatter yan guys. Kaya kahit konting problema lang sa inyong aircon compressor at naging dahilan siya para pabigatan yung makina ninyo, magre-reflect talaga yan sa inyong fuel consumption. Kaya make sure nyo na nasa good condition palagi. Lagi nyo ipapalinis yung inyong aircon system, yung mga air filter ninyo, cabin filter, lagi nyo pinapalitan on time. No, make sure nyo rin na yung mga iba pang parts ng inyong aircon system ay good condition, lalo na ang inyong compressor. Kasi kapag may problem yan, mabigat sa makina ng mga gasoline engine, which in turn, nagre-reflect sa inyong fuel consumption. So yun lang guys, ano yung mga tips ko sa inyo para mapatipid sa konsumo ng gasolina ang inyong mga gasoline engine. Siyempre, kung nakatulong sa iyo yung video na to, share mo naman sa mga friends mo na may gasoline engine na sasakyan para magka-idea sila kung paano pa to mapapatipid. At siyempre, kung meron din kayong mga ginagawang mga tips din para mapatipid yung inyong gasoline engine cars, comment down below. Excited din ako mabasa yung mga yon. So, till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy.